araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, search and rescue operation sa nawawalahong two-seater plane sa Palawan patuloy. Malawakang revamp sa diplomatic post sa Middle East sa gitna ng investigasyon sa sex for flight scandal sa may embahada, tiniyak ng DFA. Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nakaambana naman. Philippine Medical Association nagbabala sa pagsasagawa ng stem cell therapy sa mga 5-star hotel. Sa negosyo, monthly contribution ng Pag-ibig Fund, planong taasan. At sa ibayong dagat, rescue operation ng mga otoridad sa mga natrap sa baha sa India nagpapatuloy. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes ngayon, Hunyo 24, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DWRS 927 RMN Vigan, UIKR 1161 RMN Kalibo, DXBC 693 RMN Butuan at sa DXKR 639 RMN Coronadal. Live, syempre international via www.rmnnews.com at WRMN New York sa USA. Syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Search and rescue operation sa nawawalang two-seater plane sa Palawan nagpapatuloy. RMN Nationwide Report. Kasama natin sa Balita Live si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang ginagawang search and rescue operation sa isang aeroplano Philippine Air Force na OV-10 dito sa lalawigan ng Palawan. Ito'y matapos na hindi nakabalik sa airport ng Puerto Princesa simula pa alas 6 pasado kagabi. Base sa impormasyon na nakalap ng radyo mo nationwide kay Lieutenant General Rostico Guerrero, Commander ng Western Command, huling contact sa OV-10 ay na alas 6 o alas 7:35 ng gabi kagabi at nasa 7 nautical miles ang layo ng eroplano mula sa airport ng Puerto Princesa. Samantala dagdag ni Guerrero sa ngayon ay idinispatch na ng Western Command ang lahat ng kanilang barko kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa bahaging silangan nitong lungsod ng Puerto Princesa para sa nagpapatuloy na search and rescue operation. Ang nasabing eroplano ay sakay ng 2 piloto habang sinadya naman ni Guerrero na huwag munang banggitin ang pangalan ng nasabing mga piloto para na rin sa pamilya ng naturang mga biktima. Kasama mo sa RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak, RMN. Sa iba pang balita, makasama ngayong umaga isang malawakang revamp ang tiniyak ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Secretary Albert Del Rosario sa mga diplomatic post ng Pilipinas sa Middle East. Sa gitna na ito ng pagkakadawit ng ilang embassy official at personnel sa mga sex for fly scandal. Una rito ay personal na humarap sa kalihim ang 4 na Pinay overseas workers para patunayan ang aligasyon laban sa mga embassy officials. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, halos magkakapareho ang naging testimonya ng mga Pinay na nagbunyag sa nasabing sex trade scheme. Partikular na tinukoy sa reklamo ng overseas Filipino worker ay ang pang-aabusong sexual ng Philippine labor official na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia. Una nang pinabalik ng bansa ni Del Rosario sina Charge d'Affaires Nestor Padalhan mula sa Syria, Ambassador Olivia Palala mula sa Jordan at Charge d'Affaires Raul Dado mula sa Kuwait.
matapos idawit ni party list Congressman Waldin Bello sa kanyang expose ang ilang embassy personnel sa nasabing mga bansa. Yung mga labor officials na sangkot sa sex exploitation sa mga OFW sa Middle East, dapat na rin pauwiin. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Dapat na rin pauwiin ang Labor Department, ang welfare officials nito na sangkot sa sex exploitation sa OFW sa Middle East. Ayon sa Filipino community leaders, sa gitnang silangan dapat ting isa-ilalim sa masusing investigasyon ang labor at welfare officials mula sa 12 bansa sa Middle East. Inupakan naman ng mga ito si Secretary Rosalinda Baldos sa mabagal na pag-aksyon at pagkastigo sa kanilang mga uhan sa gitnang silangan. Sa ngayon, 4 OFWs na biktima ng sex for fly scheme ang lumantad. Kasunod ito ng pagpapawin ng DFA sa embassy officials sa Middle East. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RM. Nagbabadya na naman tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Nakamba magtaas ng 75 sentimos hanggang 85 ang presyo po ng kada litro ng diesel. 40 centavos naman hanggang 50 centavos kada litro ang imamahal ng gasolina. Noong lamang Martes, Hunyo 18, nagdagdag ang mga kumpanya na langis ng 1 piso at 5 sentimos sa kada litro po ng gasolina. 1.30 naman sa kerosene at 1.45 sa diesel. Nagbabala ngayon ng Philippine Medical Association o PMA sa publiko hinggil sa pagsasagawa ng tinatawag na xenogenic stem cell therapy sa mga 5-star hotel sa bansa. Ayon kay Dr. Leo Olarte, presidente ng PMA at spokesperson ng Philippine Society for Stem Cell Medicine o PSSCM. Ilang foreign doctors ang nagsasagawa ho ng xenogenic stem cell therapy sa mga 5-star hotels ang hindi lisensyado. Anya, ang ganitong paraan ay lubhang mapanganib sa kalusugan. Nabatid na ilang pasyente na ang nagreklamo kay Olarte matapos na mabatid na hindi lisensyado ang mga doktor na nagsagawa ng therapy sa kanya kung saan siningil pa ito ng 1 milyong piso kada turok. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang PMA sa Department of Health at Professional Regulation Commission's Board of Medicine upang matigil na ang operasyon ng stem cell therapy sa bansa at maproteksyonan ang mga Pilipino. Isang kafgo at isang sibilyan patay sa pagsalakay ng rebelding grupo sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. 2 na ang naitalang patay sa bakbakan ng Barangay Peacekeeping Force, mga KAFGO at BIFM sa tri-boundary ng Barangay Bagumbayan, President Quirino, Sultan Kudarat Province at Barangay Katiko sa Salipada, K. Pendatun at Lambayong. Kinilala ang nasawi na sina Roy Biala, isang magsasaka, at Vicente Macaraeg, isang KAFGO ng 9th KA Company. Nag-umpisa ang bakbakan noon pang Biyernes ng madaling araw na nagpatuloy hanggang kahapon kaninang madaling araw kung saan mas tumindi pa ang sagupaan. Kain at gabi lamang daw ang pahinga ng dalawang grupo. Noong Sabado ay pumasok ang puwersa ng 33rd IB, subalit patuloy pa rin ang bakbakan. May kaugnayan umano sa lupa ang dahilan ng bakbakan ng grupo. Umaabot naman sa 561 na pamilya ang lumikas na pansamantalang tumuloy sa katabing barangay ng Kalanawi 1 ng President Quirino. Samantala, sa ibang balita, 17 mga barangay sa Kabuntalan, Maguindanao ang lubog ngayon sa tubig baha bunsod ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Merkules noong nakaraang linggo, umabot sa 5 mga bayan ng Maguindanao ang naapektuhan ng baha na kinabibilangan ng Pagalungan, Dato Muntawal, Sultan Sabarongis, Dato Paglas at Raja Buayan, kung saan mahigit 12,000 pamilya ang naapektuhan. Samantala, 12 mga barangay naman ang nakaranas ng pagbaha dito sa Cotabato City. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Yung mga public schools sinisi sa hindi paglalabas ng PBB. Kasama natin sa balita, si Deo de Guzman. RMN Report.
Isinisi ngayon ng Palasyo ng Malacanang sa ilang pampublikong paaralan kung bakit hindi pa nakukuha ng mga public school teachers ang kanilang performance-based bonus o PBB. Ito ang sinabi ng Palasyo ng Malacanang bilang reaksyon sa panawagan ng mga pampublikong guro at ng Teachers Dignity Coalition na 6 na buwan na ang nakakalipas at hindi pa nailalabas ang PBB ng mga guro at naunahan pa umano sila ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi PBB ang ibinigay ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga kawani ng DPWH kundi anniversary bonus. Sinabi din ni Valte na ayon sa Department of Education ay may mga pampublikong paaralan na hindi pa nakapagsusumite ng kanilang performance report kaya naaantala ang pagbibigay ng performance bonus sa mga guro. Nilinaw din ni Valte na hindi naman sabay-sabay na nakukuhan ang PBB dahil depende ito sa pagsunod ng ahensya sa panuntunan ng pamahalaan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga bagong kongresista sasabak sa pag-aaral. Kasama natin sa balita, Kondebata. RMN Report. Nakatakdang sumailalim sa 4 na araw na executive course on legislation ang nasa 31 mga bagong halal o first-termer na mga mambabatas simula ngayong Lunes, Hunyo 24 hanggang Huwebes, Hunyo 27. Ang executive course ay inisyatibo ni Speaker Sonny Belmonte at ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG sa pangunguna ni Dean Edna Co. Layan ng 4 na araw na kurso na matulungan ng mga bagong miyembro ng Kamara ngayong papasok na 16th Congress ng kaalaman sa teorya, konsepto at dynamics ng legislasyon, lalo na sa partisipasyon ng legislative districts ng mga ito. Kabilang na dito ang kaalaman sa parliamentary procedures, House rules at organization of legislators' office kasama na ang national budget. Magsisilbi ng mga resource persons ang mga matatagal ng mambabatas, expert academicians at accomplished career public officials. Kasama mo mula sa Kamara, Kondebata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga aktibidad naman sa araw ng Maynila ay kasado na. Sama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Kaliwat ka ng aktibidad ang idaraos ngayong araw kasunod rin ng pagulita sa ika-442 anibersaryo ng Araw ng Maynila. Ngayong alas 7 na umaga ay magkakaroon muna ng isang banal na misa na idaraos sa Cartilla Side Bonifacio Shrine. Habang alas 8 na umaga, isang wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak na gaganapin sa monumento ni Gat Andres Bonifacio. Alas 8:30 naman ay magkakaroon din ng pag-aalay ng bulaklak sa libingan ni Miguel Lopez de Legazpi na matatagpuan sa San Agustin Church Intramuros, Maynila. At alas 9 na umaga, isang wreath-laying ceremony rin ay darao sa Raha Sulaiman Plaza sa Malate. Samantala, bandang alas 4:30 naman ng hapon ay paparangalan ng outstanding o mga natatanging Manileño na gaganapin sa Mayla Hotel. Una nang idineklara ni Pangulong Benigno Aquino III na special non-working holiday ngayon sa Maynila. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Bureau of Fire magsasagawa po ng inspeksyon sa mga boarding house at eskwelahan sa Iligan. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Iikot sa mga paaralan, boarding house at mga establishmento ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Iligan para magsagawa ng inspeksyon. Ito'y para malaman ng BFP na maayos at ligtas ang mga ito sa sunog at may mga fire safety precaution din sakaling may emergency. Nilinaw ni Senior Fire Officer Henry Baguio na ginagawa nila ito para masigurong kaligtasan ng mga Iliganon nitong kahit anong oras ay hindi maiiwasan ang kalamidad gaya ng sunog. Kabilang sa aalamin ng BFP sa kanilang isasagawang inspeksyon kung maayos ba ang wiring sa linya ng mga kuryente, may fire exit at iba pang kaligtasan ng bawat individual na nasa paaralan, boarding house at establishmento. Kasama mo si DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Makakasama plano po ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund na taasan ng kanilang minimum monthly contribution. Ayon kay Pag-ibig Chief Executive Officer Darlene Marie Berberabe, mula sa dating 100 piso, nakatakda itaas ang minimum contribution sa 200 pesos kada buwan. Layon ito na mas mapalaki pang kapital at matugunan ng pag-ibig
o ng Pag-ibig ang housing loans ng halos lahat ng members nila. Plano rin po ng Pag-ibig na mapalago at umabot sa 20 million ng kanilang miyembro mula sa kasalukuyang 12.6 million. At dahil dito rin pag-ugnayan ng Pag-ibig sa Globe Telecom para sa mas madali ang pagbabayad ng monthly contribution at housing loans sa mga miyembro kung saan maaari na pong bayaran naman ito sa pamamagitan ng kanilang cellphone o mobile phones. RMN News Abroad. Sa India, patuloy ho ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad sa pagsagip sa mga natrap matapos ang nangyaring pagbaha at pagguho ng lupa. Mike Vijay Bahuguna, ang Chief Minister ng Uttarakhand State. Umabot sa 1,000 katawang namatay. Sa nasabing kalamidad, ang estado ho ng Uttarakhand ang pinakamalubhang sinanantalang landslide at baha. Umabot naman sa 70,000 na mga individual ang nailikas simula ng madalas ang pagbaha sa India. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon ay Lunes, June 24, 2013. Sa mga taga Davao, susunod po dyan sa nakasamang Bernard Pantaleon at Michelle Miral sa RMN News Diretso Balitan Davao sa numero 1 DXDC 621. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Siyempre, thank you Lord ha. At tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Eng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 20 or pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na